Idol, maaari bang magka-abs na hindi pumapayat? Nako, medyo mahirap yan kasi genetics na natin yan kung papayat tayo. Tapos kung hindi bloated yung abs natin. Minsan naman sa kinakain natin, may allergy tayo or no-overtrain yung abs kasi muscle na yan. Kagaya ko, kung gusto ko ma-develop yung abs ko, everyday wina-workout ko 1,000 crunches, 30 minutes na plank, side plank. So sobrang develop yung abs ko. Tapos sobrang laki ng chest ko, so hindi ko siya wina-workout at all. Kahit ko siya, lagi akong back, shoulder, bicep, tricep, tsaka legs. So yun, yung peak ko na nga na lumaki legs ko, tumaas talon ko, doon pa nga ako sinahod na pilayin ako, dumadak na ako at age 40. So sayang naman. So nasa genetics mo na yan. And then kung gusto natin pumayat, ang kalaban natin is excess calories. Kailangan calorie, deficit. Ano ibig sabihin nun? Kaunti lamang yung kinakain natin. Kumbaga ito yung maintenance natin, 1,000 calories. 950. Minus 50 calories sa long run, papayat tayo. Tsaka pag nag-release ng insulin, storage hormone yan, yung fat rate. So ang protein, matagal yan bago maging fat. Tsaka magastos, mga linggo. Ang carbs, mga 2 days. 2-5 days. So, pwede pong bawiin. Kasi up to 500 grams kaya ng muscle stores natin ng glycogen, which is carbs, tsaka liver. Ang fat, pag nasobrahan, lalo na pag nag-release tayo ng insulin, ako, storage hormone diretso sa fat cells. Tuntua yung mga yan. So, I hope nakatulong sa inyo. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor. Do what works for you. Happy, healthy guys. God bless.